Magandang gabi mga kababayan. Narito po ulit ang Masa Masid. At ngayong gabi ay ngayong araw na ito ay bigyan natin ng mga reaksyon yung ating mga nababasa sa pahayagan. Ganun din ang napapanood natin sa mga balita, no? Pero bago yan mga kababayan ay baka naman makahiling sa inyo ng isang subscribe naman dyan, no? Baka naman, di ba? So para mas lalo pang mapaganda natin yung ating talakayan dito sa Masa Masid, no? So yung mga walang time o walang oras na manood ng telebisyon o kaya mag-browse ng mga balita, ay ang gusto lang ng iba ay manonood. Baka naman dito sa ating programa ay matugunan natin yan, di ba? So isang like, subscribe naman dyan mga kababayan, no? Baka naman. So ngayong gabi mga kababayan, pag-usapan natin itong pahayag ni Comelec Commissioner George Garcia, no? Patungkol dito sa napapaulat daw na nagkabayaran, oh, diyan sa rally sa Hong Kong. So yan mga kababayan natin sa Hong Kong, mayroon daw bali-balita diyan, allegedly sabi daw ni George Garcia, pero kino-confirm pa raw nila to. So tignan natin ano ba yung nakalagay dito sa news, ano? Ang sabi dito sa News 5 mga kababayan, ito sabi nila, pinaimbestigahan umano ng Commission on Election o COMELEC ang ulat umano ng vote buying na nangyari sa pinakahuling campaign rally na excuse me mga kababayan, at sinisipon lang, campaign rally na ginanap sa Hong Kong. So kayo dyan sa mga kababayan natin sa Hong Kong, payag ba kayo nito mga kababayan na meron daw naganap na vote buying dyan sa Hong Kong? So kung ako mga kababayan, hindi ako papayag dyan, magpuprotesta ako, diba? So tuloy natin. Sabi dito, yan po ay kinakailangang i-verify na mabuti sapagkat mahirap, baka tayo ay makuryente. Baka may fake news, napakahirap na misinformation at disinformation sa kasalukuyan, ayon kay COMELEC Chair George Garcia. Diba? So mamaya babalagbagin natin itong si COMELEC Commissioner, no? So sabi pa dito, samantala hindi pa umano maituturing na ebidensya ng COMELEC ang mga nagkalat na impormasyon sa social media patungkol dito. Nakikipag-ugnayan na rin umano ang ahensya sa konsulada sa Hong Kong, para makakuha pa ng ibang detalye. Aminado naman ang COMELEC na wala rin silang jurisdiction sakaling magawa ang ganitong uri ng krimen sa ibang bansa. Bakit doon sa Hong Kong, Sir George Garcia, ay nabalitaan nyo pa ito, no? Sino ang nagpapakalat ng fake news sa inyo? Diba? So hindi kayo naniniwala na very organic yung mga pumunta doon sa rally at talagang kusan loob ng mga OFW yung pagpunta nila doon. So ibig sabihin, ikaw, sinasabi niyo sa mga OFW na mukhang pera, no? Mukhang bayaran ng mga OFW dyan. Di ba? Kasi yun ang gustong palabasin nung nag-tip sa inyo ng ganyang balita eh. So ngayon, pakinggan naman natin yung pahayag niya, no? Kung ano ba talaga yung baka mamaya ay fake news itong News 5, no? Hindi naman natin sinasabi ng baka iba yung sinasabi ni George Garcia dito sa nilabas nilang balita. So tingnan natin kung ano ba talaga ang sinasabi ni George Garcia dito. May nakarating po sa ating balita, impormasyon tungkol sa bagay na yan na allegedly para iboto na straight
yung mga pumunta daw sa Hong Kong. Pero alam niyo, yan po ikinakailangan i-verify mabuti sapagkat mahirap, baka yung mga kuryente, baka yung fake news, napakahirap yung misinformation at saka disinformation sa kasalukuyan. Eh syempre kapag ka namimigay ka ng ganung amount, sabi ang sinasabi 200 Hong Kong dollar. Hindi naman pwede makaligtas yun sa kaalaman ng lahat, lalo na yung mga hindi pumunta halimbawa doon. So tingnan natin kung ano ang katotohanan niyan. Pero again, at this point, ito ay raw information. Wala pa itong kredibilidad at sa kasalukuyan ito ay tinuturing pa rin natin ng fake news. Pero pinapa-verify namin. Yes po, tayo po nakikipag-communicate na sa ating konsulada sa Hong Kong upang makakuha din ng mga balita tungkol dyan sa bagay na yan. Kung meron sana na gustong lumantad at nagsabi na sila ay referral, binigyan, mas maganda po yan, mas makapadali yung ating ginagawang pagsasaliksik tungkol sa bagay na yan. So, mga kabayan, narinig nyo yung mga sinasabi ni George Garcia, chairman ng COMELEC. Okay? Mamaya, titignan natin to ha. Meron tayong nakita din mga video na kumakalat na kung saan ay nagpapakita na nagbibigayan ng pera. No? So ito kaya ay paimbestigahan din ni Mr. George Garcia. Ito kaya ay kasama sa kanyang pagpapaimbestiga, no? Kasi ang nangyayari ngayon, pag nasa administrasyon ka at namigay ka ng mga ayuda, ay pwede. 'Di ba? So parang unfair naman dito sa sinasabi nila, sinasabi ng COMELEC, na iimbestigahan nila yung bali-balita na nagkaroon ng vote buying doon sa rally sa Hong Kong. Pero ito, kalat na sa social media. Hindi lang basta litrato, hindi lang basta picture, ito ay video. No? Mga kababayan. So ito kaya ay bibigyan din ng pansin ni George Garcia o pipikit na lang yung mata niya para kunyari hindi niya nakita at takpan ang tenga para hindi niya marinig. Diba? So, parang ang nangyayari mga kababayan, pagka ikaw ay oposisyon, automatic, imbestigahan ka. Pagka ikaw ay oposisyon na nakitaan ka ng mga gantong pangyayari, disqualified ka. Diba? So, paano natin masasabi na yung COMELEC ay hindi bias? Paano natin masasabi na ang kredibilidad ng COMELEC ay walang bahid ng kalukuhan? Diba? George Garcia? Tama ba yung pangyayari ngayon? Baka naman ginagawa mo lang yan para masabing meron kayong pag-iimbestiga o ginagawa dyan sa ahensya na yun. Diba? So, ang lumalabas dito mga kababayan, mayroong nagpapakalat ng balita, no? Sabi nga ni George Garcia ay fake news, baka fake news, no? Kaya nila pa imbestigahan, ay nagkaroon nga ng vote buying diyan sa rally diyan sa Hong Kong. At sinasabi na vote straight daw dun sa PDP laban. So kayo ba, mga taga Hong Kong, papayag kayo dito sa sinasabi ni George Garcia na nagkabilihan daw diyan? So parang ano, 'di ba? Parang may something, ano? So ngayon naman mga kababayan, titignan natin kung ano ang tugon ng COMELEC dito sa kumakalat na video kung saan mayroon namimigay ng pera. Yan lang po ha. Ayan. Kilala niyo yan mga kababayan. Tanggalan natin ng music, no, para kasi ang sinasabi niya diyan, no, yung mga mababatas daw ay dapat
gumagawa ng batas at nakikipagdebate doon para makagawa ng mga batas. Pero bakit ang nangyayari ngayon may bigayan? 'Di ba? Madam Jinky Luestro, magkano ang bigayan diyan? Kahit sabihin natin na sa AX. At nga pala, sabi ng DSWD, no? Pagbabawalan nila yung mga politiko dito sa distribution ng ayuda. Ano nangyari? Malinaw na malinaw dito, mga kababayan, na pinapayagan ng COMELEC na magkaroon ng bigayan ng pera dyan kasi ito nakalinya sa administrasyon. Pero kapag kalaban at ugong-ugong pa lang, ay talaga namang paiimbestigahan. So, dito pa lang, panalo na ang administrasyon, mga kababayan. Diba, George? Diba, George? Hindi pa nag-i-eleksyon, may sigurado na. Tingnan nyo naman, mga kababayan, kung gaano kabastos, gaano kawalang hiya itong mga politikong ito. No? Dinadaan nila sa ayuda na kunyari DSWD ang magbibigay, pero lantaran naman at kitang-kita na sila ang nagbibigay ng pera. So ito ba ay aaksyonan ng COMELEC? Or pipikit na lang yung mata ni George Garcia dyan? Yung mga kabalastugan ng COMELEC dyan, ha? Bakit yung hindi kayo sigurado, paiimbestigahan nyo? Ito, try nyo, paiimbestigahan nyo to. George Garcia. Kailan at saan namigay si Jinky Luestro ng kanyang ayuda? Hindi ba malinaw na vote buying yan? Oh. So ngayon pa lang, mga kababayan, malinaw na may kunting pandarayan na. Diba? Sa mga pronouncement ni George Garcia sa COMELEC, sinasabi nila na imbestigahan yung pamimigay ng pera. Ito, malinaw na malinaw, naka-video, namimigay ng pera. So, ibig sabihin, may bilihan ng boto dyan. Wala pa man yung eleksyon, may bilihan na dyan. Paano nila papaliwanag yan? Diba? So, sabi ng DSWD, walang politiko ang makakapagpaepal doon sa gagawin nilang distribution ng ayuda. Ayan o, malinaw na malinaw, DSWD. Kapal ng pagmumukha nyo dyan, ha? Sinabi nyo na walang politiko ang pwedeng sumali or magpunta dyan sa distribution ng ayuda. Ay, ano yan? Sabihin nyo nga sa amin kung paano nangyari yan. Si Gatchalian nagkatawang tao kay Jinky Luestro. Yun ba yun? Ginagawa niya naman tangang Pilipino eh. Ang hirap kasi sa inyo dyan, pagka administrasyon, pikit mata kayo. Kapag kalaban, parang gusto niyong isumpa eh. Parang gusto niyong ipakulong agad eh. Diba? O, panoorin natin ito, mga kabayan, para maging malinaw sa inyo. O. Diba? Ano yan? Pakimkim sa mga inanak. May pamano eh. Ano? So, hindi po ba malinaw dito na, mga kabayan, na labag sa batas to, yung ginagawa nila? Labag sa election code, yung pinagagawa ng ibang mga politikong ito, na lantaran namimigay ng ayuda. Alam naman natin na politiko yung mga yan.
So, bakit pinapayagan ng COMELEC? Magkano ang dahilan, George Garcia? Sige nga. Ito nakakagalit lang. Kasi yung ibang mga politiko, hinihigpitan nyo. Pagkalaban, talagang pinipiga nyo eh. Kapag ka-administrasyon at kakampi, malayang nakapagbigay ng ayuda. So, malinaw, yung COMELEC ay hindi neutral. Merong kinikilingan, mas mabigat yung kabila. Nakapanig, medyo mabigat dun sa kabila. So, paano tayo maniniwala na merong kredibilidad itong eleksyon na ito kung ganito ang mga pangyayari? Diba? So, pakita nyo sa amin na patas kayo. Wag yung sinisingle out nyo yung kalaban. Porket kalaban ninyo, kalaban ng administrasyon, didiin nyo na. At kung may makita kayong konting pagkakamali, disqualified na agad. Mantalang ito, malinaw na malinaw, kitang-kita, namimigay ng pera, malinaw na vote buying. Oh. Anong action ang gagawin nyo dito? Sige nga, DSWD. Akala ko ba bawal yung mga politiko dyan sa pakikialam ng ayuda? Bakit meron dyan? Magkano ang dahilan? Diba? So, huwag tayo ganun. Kailangan imbestigahan din ito. Kailangan ipaliwanag yun sa tao bakit administrasyon slate, yung mga politiko ng administrasyon, bakit pinapayagan na mamahagi ng pera. Kahit sabihin nating ayuda yan, dapat bawal sila dyan. DSWD ang magbibigay niyan. Bakit gusto mag-epal-epal ng mga politiko dyan sa ganyan? Para ano? Makilala? Pera ba nila yan? Paliwanag nyo sa amin. Ano? George Garcia. So ito malinaw oh. Nakakagalit. Kasi pag ito hindi nyo ginawa ng investigasyon, malinaw talaga. Ayan o, tuwang-tuwa si Luis Tro, mga kababayan. Ayan po mga kababayan, napanood nyo. So, hindi naman po bias yung COMELEC, di ba po? Malinaw naman po, di ba? Patas na patas yung COMELEC natin. So, sana ay paliwanag ni Chairman George Garcia ito, mga kababayan. Bakit yung wala siyang ebidensya ay paimbestigahan niya. Ito may ebidensya namimigay ng pera. So asan yung investigasyon niyo dito? COMELEC. So malayo pa yung ilang buwan pa bago maghalalan. Pero yung kabulastugan ng ibang mga politiko, lantaran na namimigay ng pera. Tapos kayo dyan sa COMELEC, parang wala kayong nakikita. So paano nyo makonbinsi ang taong bayan na kayo ay patas? Wala kayong kinikilingan ng mga politiko. Diba? May mga dinisqualify kayo kasi may mga nagbibigay daw. No? So ito, malinaw na namimigay ng pera. Anong aksyon nyo dito? O kayo dyan, yung mga nakatanggap ng pera, ibubuto nyo pa ba yung mga politiko na namimigay ng pera? Saan nila kukunin yan? Saan sila kukuha ng kapalit niyan? Kukuha sila ng bilyones, bibigay lang sa inyo libo. Pinagkakitaan kayo.
Ako, simula't siya, Paul, tumanda na ako ng ganito, pero hindi naman masyadong katandaan. Tama lang, no? Umabot ako sa gantong edad. Sa awa naman ng Diyos, hindi ako naka-encounter ng ganyan. Nabibigyan ako. Bakit? Kasi, iniisip ko, o pinagdadasal ko, na wag akong makatagpo ng tao nang bibigay sa akin ng pera. Kasi sampal sa akin yun eh. Bibilhin mo pagkatao ko. Sasabihan mo ako, sige, bigyan kita pera, itubuto mo, ay baka suntukin pa kita. Di ba? Ang palagay mo sa akin, mo ang kwarta. Yung gagastusin ko at ang gagamitin kong pera, pambiling pagkain, panggastos, yung pinagpaguran ko. Ngayon, pag bibigyan mo ako, bigay mo sa akin. Kukunin ko yan. Pero kung pipilitin mo ako na iboto yung politiko na ay magkakaalaman tayong dalawa. Diba? Kung magbigay ka, magbigay ka. Tatanggapin ko yan. Kukunin ko yan kasi nagtatax din po tayo eh. O diba? So ngayon, kung ipilit mo sa akin, pagkabigay mo, ipilit mo sa akin na iboto yung gantong politiko. Kasi kung hindi, kukunin mo yung pera, ay talaga magkakasubukan tayo. Diba? Ganun po yun. Kasi pinapakita mo sa akin, parang gusto mo sabihin sa akin na bibilihin kita. Bibilihin ko yung prinsipyo mo. Kasi alam naman natin, yung mga politiko na mahilig magbigay na magbigay, okay lang kung taos puso magbigay. No? Kasi nakikita naman nila kailangan tulungan. Pero yung bibigyan ka ng ayuda, yung karamihan naman ng mga binibigyan ng ayuda, ay mas maganda pa ang buhay kaysa sa mga nagtatrabaho sa gobyerno eh. Diba? So ngayon, saan nila kukunin yung yung pinamigay nila? Eh syempre, pag nakaupo na, alam na. Kaba ng bayan yan. Papayag ba yan na hindi kukulimbat ng pera dyan? So yun lang po isipin natin mga kababayan. Huwag tayo magpadala sa mga buladas ng mga politikong ito. Yung mahilig mamigay, nako. Kung magkano ibinigay nila, doble, triple yan. Ang babawiin nila sa taong bayan. Sigurado yan. Walang mintis yan. So yun lamang po mga kababayan, yung ating topic ngayong gabi. So marami pong salamat sa mga bagong subscribers natin. Yun. At talaga namang kahit pa paano ay nadadagdagan tayo, no? Araw-araw. Ayan. So maraming salamat po sa patuloy na suporta dito kay Masa Masid at maging mapamatsyag, mapagmasid po tayo sa lahat naman nangyayari sa paligid po natin. So magiging sandata natin ito, no, para hindi tayo malinlang, no? Malinlang o kaya maluko, diba? So kailangan tayong mapagmasid, mapagmatsyag. Kung ano man yung nakikita natin, kailangan din po nating mag-react. Kailangan natin magpahayag ng ating saloobin. So yun lamang po mga kababayan, maraming po salamat at ingat po tayo.